Na-extend man ang deadline ng PUV franchise consolidation, hindi raw ititigil ng mga jeepney driver ang pagtutol sa programang phase-out. May malaking impluwensya raw kasi ang nasa likod ng PUV modernization program. Ano ito? Panoorin sa aming report. Hindi nasasapatan ng maraming jeepney drivers at operators sa 3-month extension ng franchise consolidation. Pinahaba lang daw ang panahon pero sa bandang huli, sila pa rin naman daw ang papasa ng mga problemang hatid ng PUV modernization program. Ayon sa transport groups, nasa 180,000 pesos lang ang kasalukuyang subsidy ng gobyerno para sa isang modern PUV unit na nagkakahalaga ng mahigit 2 milyong piso. Ang matitira sa halagang ito, kailangang utangin ng mga tsoper at operator sa mga bangko. Lalong mababaon sa utang at lalong hindi mababayaran. Yun yung kalagayan ng mga mamamayan sa isang programa na walang katiyakan, sa isang programa na ang tanging layunin lamang ay pagkakitaan yung mga driver at operator, hindi serbisyo publiko. Tanong tuloy ng marami, kung pahirap sa mga driver ang modernization program, sino nga ba ang makikinabang sa anila'y ipinipilit na programang ito ng pamahalaan? Nitong January 19, nagprotesta ang ilang grupo ng kabataan sa tapat ng Asian Development Bank o ADB sa Ortigas para tutulan ng PUV modernization program ng pamahalaan at papel ng ADB sa pagtutulak nito. Ang ADB ay isang pribadong multilateral development bank na Japan ang isa sa mga pangunahing bumuo. Nitong nakaraang taon, pumirma ang pamahalaan sa $1 billion loan agreement ng ADB para sa modernisasyon ng public transport sa Davao. Ayon sa League of Filipino Students o LFS, nagbubuhos ng maraming pautang ang ADB para maibenta ng Japan ang sobra-sobra nitong sasakyan na may Euro 4 engine. Sa ilalim ng PUV modernization program, Euro 4 engine ang pamantayan sa gagamiting units. Gusto natin na mailinaw sa mga mamayan sino ang utak sa likod ng PUV phase-out. Matagal na nagpupush ng PUV modernization program dito, walang iba kundi yung Asian Development Bank. Dagdag ng LFS, tila hinayaan na lamang ng Marcos Jr. administration na pagkakitaan ng Japan ang krisis sa transportasyon sa bansa. Matigas siya na hindi niya binibigyan ng alternative yung mga jeepney drivers and operators natin. Kaya naman naging ang Pilipinas sa pagtatambak ng mga sobra-sobra niyang Euro 4 ay dahil atrasado at bulok yung mass transportation sa bansa natin. Hiling ng transport groups at kanilang mga taga-suporta, i-rehabilitate na ang traditional jeepneys imbes na pumaloob sa programang hindi naman silang makikinabang. Sa halip daw na sa mga dayuhang korporasyon at bangko umasa, hiling din nilang palakasin ng gobyerno ang lokal na industriya. Sa pamamagitan ng pagtatayo ng mga industriya na kayang lumikha ng sarili nating mga produkto, hindi na natin kailangan ng pautang ng Asian Development Bank. Hindi na natin kailangan ang mga sobrang Euro 4 technology ng Japan. At magkakaroon pa ng kasiguraduhan sa kabuhayan.